إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat at pagbabalik loob ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at kay Allah subhanahu wa ta'ala tayo ay umaasa at humihingi ng tulong. Tayo ay magpakupkop kay Allah mula sa kasamaan ng ating mga sarili at sa kasamaang dulot ng ating mga pagsuway sa Kanya. Katotohanan na sino mang patnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas sa pananampalatayang Islam ay walang sino man ang maaaring makapagligaw sa Kanya. At sino mang hayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkaligaw, sa pagkatayo niya ng patnubay, ay walang sino man ang maaaring makapaggabay sa Kanya. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang ang Allah, siya lamang at wala siyang katambal. At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang pagpapala, kapayapaan at pagpugay ni Allah ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga sahaba, at sa lahat ng mga Muslim na tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapwa ko alipin ni Allah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko unang aking sarili at gayon din kayo na matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga sumasampalataya, o kayong mga Muslim, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot. At huwag ninyong hayaan na kayo ay bawian ng buhay maliban na lamang na kayo ay mga tunay at matatapat na Muslim. Na ang Muslim ay siya na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Usang katauhan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katakutan ninyo ang inyong Panginoon na si Allah, na siyang lumikha sa inyo mula sa unang tao, ang ating ama na si Adam alayhi salam, at mula sa kanyang tadyang ay nilikha ang kanyang asawa, ang ating ina na si Eva alayhas salam. At mula sa kanilang dalawa ay lumabas ang maraming mga kalalakihan at maraming mga kababaihan. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Matakot kayo kay Allah at huwag ninyong putulin ang mabuting pakikipag-ugnayan sa inyong mga kamag-anakan. Katotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi nang nakamasid at nakababatid sa lahat ng inyong mga ginagawa. At sinabi pa ng Allah sa ibang talata, fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Katakutan ninyo sabi ng Allah, ang araw na kung saan kayong lahat ay magbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang bawat isa sa inyo ay makakamit niya ang bunga ng kanyang mga ginawa, mabuti man o masama.
At sa araw na yon ay walang sino mang madadaya sapagkat ang hatol sa ating lahat ay ang dakilang tagapaghatol, ang pinakamakatarungan, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapwa-alipin ng Allah, alhamdulillah, nung mga nakaraang khutbah ay natalakay natin ang kainaman at gantimpala ng Hajj. Ang mga kainaman at kabutihan ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah at ganun din ang mga maiinam na gawaing pagsamba na hindi dapat kaligtaan ng isang Muslim sa unang 10 araw na ito ng Dhul-Hijjah, na kung saan tayo pa rin ay napapaloob. Insyaallah, sa 27, sa Miyerkules, ang ating Eidul Adha. At bago yun, sa Martes, ang ika-9 na araw ng Dhul-Hijjah, ang Yawmul Arafah, ay kabilang sa mga dakilang pagkakataon na hindi dapat palagpasin ng bawat isa sa atin. Na pag-ayunuhan ito sapagkat nabanggit na ang gantimpala nito ay kapatawaran mula sa ating mga nagawang pagkakasala. Sa nagdaan at sa susunod na taon, 2 taong kapatawaran mula sa ating mga pagkakasalang nagawa, ipagkakaroob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit wag nating palagpasin ang mga dakilang araw na ito na natitira sa pagpaparami ng mga mainam na gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating paggunita kay Allah, ang ating mga pagdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na sa araw ng Arafah, ang ating pagdudua kay Allah, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Ya Allah, ipagkaloob mo sa amin ang kabutihan dito sa mundong ito at higit lalo ang kabutihan sa kabilang buhay. At ang ating mga paggunita kay Allah, La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mga naiulat na mga mainam na gawaing pagsamba, mga dua at adkar sa Allah subhanahu wa ta'ala na dapat nating patuloy na gawin habang tayo ay napapaloob pa sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ang kapatid, sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga dakilang gawain na dapat isagawa ng mga Muslim at hindi rin kaligtaan ay ang tinatawag na udhiyah o ang kurban, ang pag-aalay o ang pagkatay ng hayop mula sa bahimatul an'am para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga pangunahing layunin at malaking kaganapan kung bakit natin isinasagawa ang mga dakilang gawaing pagsamba na ito ay ang paggunita sa kadakilaan, sa pagiging matapat ni Propeta Ibrahim alayhi salam sa kanyang pagsunod sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kahit mismo ang kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak na si Ismail, nung inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ialay ito kay Allah, ay sinunod ito ni Propeta Ibrahim alayhi salam. Ang sakripisyo ni Propeta Ibrahim alayhi salam na ang lahat ng mayroon siya, anumang kamahal-mahal sa kanya, ay handa niyang isakripisyo ito alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, sa khutbah na ito ay ipapaalala natin ang mga mahalagang kaalaman na dapat malaman ng isang Muslim na nagnanais na siya ay magkatay o mag-alay ng hayop mula sa bahimatul an'am alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kahulugan ng udhiyah, mga batayan nito, ang layunin nito, at ang mga kondisyon ng pag-aalay ng udhiyah at iba pang mga mahahalagang kaalaman na dapat mabatid ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang udhiyah ay isang wikang Arabic na ito ay nangangahulugan ng isahan at ang maramihan nito ay tinatawag naman na abahi. At ang tinatawag rin itong dahiya na ang maramihan niya ay dahaya. Dahaya na ang ibig sabihin ng udhiyah ay ang anumang kinatay mula sa mga bahimatul an'am, mga hayop na maaring ialay sa araw ng Eidul Adha at sa Ayamut Tashriq.
bilang alay kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nakasanayan nating tinatawag ito sa salitang kurban. Subalit, ang dalawang salita na ito, ang udhiya at kurban, ay mayroong pagkakaiba. Sapagkat mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa ating mga ulama, ang kurban ay wikang Arabic na ang ibig sabihin ay ang anumang gawain na ginagawa ng alipin upang siya ay mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anumang gawaing pagsamba na ginagawa ng isang Muslim upang siya ay mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito man ay pagkatay o iba pang mga gawaing pagsamba, ito ay matatawag na kurban. Ibig sabihin, mga alipin ng Allah, sabi ng ating mga ulama, ang salitang kurban ay mas may malawak na kahulugan kaysa salitang udhiya. Dahil ang udhiya ay ito ay tumutukoy lamang sa katay o sa pagkatay ng hayop. At gayon din mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinasabi sa kahulugan ng udhiya ay mula sa bahimatul an'am. Ang bahimatul an'am na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluhating Quran ay ang mga hayop, uri ng hayop na maaring ialay sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng Idul Adha at sa araw ng Ayamut Tashrik. Sapagkat hindi lahat ng hayop na nakikita natin sa ating kapaligiran ay maaaring ialay ito sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng Adha at sa araw ng Ayamut Tashrik. Mayroon lamang mga partikular na hayop na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ang mga hayop na kabilang sa bahimatul an'am. At ang mga hayop na ito ay ang sumusunod. Una, kamelyo. Pangalawa, ay baka. Pangatlo, kambing. O di kaya ay tupa. Ito yung mga tinatawag na kabilang sa bahimatul an'am na maaaring ialay sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng Adha. At sinasabi rin, anumang klase o lahi na katulad nito, tulad sa atin halimbawa, kalabaw, ay maaari rin, sinasabi ng ating mga ulama, kabilang ito sa lahi ng mga baka. Sa mga araw ng Adha, ang tinutukoy rito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa ating mga ulama, ay ang araw ng Idul Adha at mga araw na ang Ayamut Tashrik. 3 araw pagkatapos ng Idul Adha. At ang araw ng Idul Adha ay sa ika-10 araw ng Dhul Hijjah. At ang mga araw naman ng Tashrik ay ang ika-11, 12 at ika-13 araw ng Dhul Hijjah. So bali 4 na araw mga kapatid sa pananampalatayang Islam. 4 na araw ang mga araw na kung saan maaari tayong magkatay at mag-alay sa Allah subhanahu wa ta'ala ng mga partikular na hayop na nabanggit. Ibig sabihin mga alipin ng Allah, sabi ng ating mga ulama, 4 na araw ay maaaring magsagawa ng udhiya. At ang ating babanggitin ay binanggit din ng ating mga ulama ng saktong oras at mga kondisyon upang maging katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala ang ating udhiya o ang ating pag-aalay sa Kanya, ang ating pagkatay. Sapagkat kung hindi natin ito na isagawa ng tama at hindi natin nagampanan ang mga kondisyon nito, ay maaaring mawalan ng kabuluhan ang ating mga sakripisyo at pagkatay alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang udhiya ay isang uri ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay hindi lamang partikular sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa kanyang mga nasyon. Bagkus ang gawaing ito ay ginawa rin ng mga naunang mga propeta, inutos rin sa kanila ng Allah at ang mga sumunod sa kanila. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang katibayan sa pag-uutos nito, sinabi ng Allah sa maluhating Quran, "Fasalli li rabbika wanhar." At ikaw ay magsala o magdasal lamang alang-alang sa iyong Panginoon na si Allah at ikaw ay magkatay. Nang tinutukoy rito, sabi ng ating mga ulama, al-mufassirun, ang sala ng Idul Adha pagkatapos nito ay ang pagkakatay ng mga hayop o ang tinatawag na udhiya.
At binanggit rin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang karagdagan sa sunnah, dahan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain aqranain. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam na iulat ng 2 tupang lalaki na mga maputi na may mga sungay. Kabilang ito sa ginawa rin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At kabilang sa mga layunin ng udhiya o ang pagkatay alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay dakilang uri ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano mang gawaing pagsunod sa mga utos ng Allah, lalo na ang partikular na gawaing ito na inutos sa partikular na mga panahon at araw, nangangahulugan na ito ay kabilang sa pinakamalaking uri ng pagsamba na kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito rin mga alipin ng Allah ay tanda o kabilang sa mga palatandaan ng Islam. Ating ginugunita ang kadakilaan, ang kataasan ng pananampalataya, ang pagtitiwala, ang katapatan ni Propeta Ibrahim alayhi salam na kinilala hindi lang ng mga Muslim, maging ng mga Kristiyano at Hudyo bilang ama ng mga propeta, ama ng mga mananampalataya. At ito rin ay kabilang sa pamamaraan upang matulungan ang mga mahihirap at ang pagmamagandang loob sa mga tao. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinasabi ng ating mga ulama, ayon sa jumhurul ulama, nakakarami sa ating mga ulama, ang udhiya ay sunnatun muakkada. Ibig sabihin, hindi ka nais-nais na iwan ito ng sino man na merong kakayahan. Ang sunnah muakkada ay gawain na pinangalagaan at hindi iniwan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subalit hindi naman ito umaabot sa pagiging wajib ayon sa mga nakakarami sa ating mga ulama. Bagamat merong iilan sa ating mga ulama na nagsasabi na ang udhiya para sa mga may kakayahan ay obligado para sa kanila. Eh mga alipin ng Allah, ang mga gawaing ito, tayo mismo ang nakakaalam sa ating mga sarili. Kung tayo ba ay merong kakayahan, ay huwag nating palagpasin ng dakilang pagkakataon na ito upang tayo ay makapag-alay alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At mga mahalagang kaalaman na dapat mabatid ng bawat isa sa atin, lalo na sa yaong mga nag-intensyon na sila ay magkakatay ng hayop bilang alay kay Allah subhanahu wa ta'ala, merong mga kondisyon ang udhiya na binanggit ng ating mga ulama na dapat maunawaan ng bawat isa sa atin, mga kapatid sa Islam, upang maging katanggap-tanggap ang ating mga sakripisyo at hindi ito mawalan ng kabuluhan. Ang una na rito, sabi ng ating mga ulama, unang-una, kailangan na meron tayong layuning ikhlas para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang anumang gawaing pagsamba ay nangangailangan nito ng dalisay na layunin na kaya natin gagawin ito ay para lamang sa Allah. Alang-alang lamang sa pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi upang purihin tayo ng mga tao. At hindi upang sabihin ng mga tao na tayo ay may pagkawang gawa o ano pa mang mga nais nating marinig na papuri mula sa mga tao. Kailangan ang layunin natin ay para lamang sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang una. At pangalawa na binanggit ng ating mga ulama, ang mga hayop na iaalay sa araw ng Adha at sa Ayamut Tashrik ay kabilang sa Bahimatul An'am na ating nabanggit. Mga hayop, partikular na hayop na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malalhating Quran na karapat dapat lamang ialay. Tulad ng ating nabanggit, ang kamelyo, ang baka, ang kambing, at tupa. Gayon din sinasabi ng ating mga ulama, mas mainam ang lalaki sa mga ito. At mas mainam rin ang kulay puti kung mayroon o ang mas marami na kulay sa kanyang katawan na puti. At mas mainam rin, sabi ng ating mga ulama, kung ito ay mayroong sungay. At mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangatlong kondisyon, dapat ang mga hayop na mula sa Bahimatul An'am ay nasa
tamang edad na nabanggit. Nasa tamang edad na nabanggit, kung ang isang Muslim ay nais niyang mag-alay o magkatay ng kamelyo, kailangan tiyakin niya na ang kamelyo na iyon ay umabot na sa 5 taong gulang. Kabilang yan sa kondisyon. Hindi lang kung meron siyang kamelyo o meron siyang makitang kamelyo, ayun na ang kanyang kakatayin. Kailangan siya ay nakatitiyak na ito ay umabot sa 5 taong gulang. At kung ang kanyang kakatayin naman ay bakara o baka, kailangan na ang baka ay umabot sa 2 taong gulang. Kaya maging maingat ang bawat isa sa atin, lalo na kung tayo pinagkatiwalaan lamang amana sa atin ng ibang tao, ang kanilang mga iaalay, kailangan tiyakin din natin, obligasyon natin, na makasiguro, makatiyak, na ang bibilihin at iaalay na hayop na nabanggit ay umabot sa mga 8 gulang. Ang baka, 2 taon pataas, at sa kambing naman, ay kailangan ito ay umabot na ng 1 taon pataas. At gayon din, ang tupa, sinasabi ng ating mga ulama, maaaring ito kapag ito ay umabot sa 6 na buwan. Subalit, ang pinakamainam at mas mainam, sabi ng ating mga ulama, kung ito rin ay umabot na sa 1 taong gulang. Yan ay mahalagang kaalaman na dapat alam ng bawat isa sa atin, lalo na sa mga Muslim na mag-aalay sa araw ng Eidul Adha, o lalo na sa mga Muslim na ipinagkalob sa kanila o ipinagkatiwala sa kanila ng ibang tao ang kanilang pagkatay. Kaya dapat tiyakin natin, suriin nating mabuti. Dahil sa panahon ngayon, may mga tao, lalo na sa mga hindi Muslim, dahil sa kagustuhan lamang nilang makabenta, sinasabi nila na ang kanilang kambing ay umabot na sa loob ng 1 taon mahigit, kahit wala pa. Sinasabi nila na ang baka ay umabot na sa 2 taon mahigit, kahit pa wala. Kaya kailangan ang isang Muslim ay meron siyang tiyak na kaalaman patungkol sa pagbusisi, pagsuri kung ang mga hayop ba na nabanggit ay umabot na sa tamang gulang. At pang-apat na binanggit ng ating mga ulama ay walang kapintasan ng hayop na ito. Walang kapintasan ng hayop na ito sapagkat ito ay iaalay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng mga sumusunod na kapintasan. Lubog o litaw ang mga mata, may sakit, pilay, mahina dahil sa labis na katandaan o sakit, o sobrang payat, na halos makita mo sa katawan niya ay buto-buto na lamang. Ito yung mga kapintasan, mga kapatid sa Islam, na hindi maaaring ialay. Sabi ng ating mga ulama, dapat malusog at walang kapintasan ang mga hayop na iaalay alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At mas lalong hindi maaaring ialay ang higit pa sa mga nabanggit ang kanilang mga karamdaman. Tulad halimbawa ng mga bulag na hayop, o kaya naman putol ang paa, o butot balat na lamang. Mga kapatid, tayo ay mag-aalay na lang. Mag-aalay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyakin natin na ang hayop na iaalay natin ay siyang pinakamainam alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan dapat ay sa mga panahon na natatangi ang pag-alay nito. Hindi maaring sa ika-10 araw at hindi pa tayo nagsasala ng Eidul Adha ay ikinakinatay mo na ang iyong hayop. Hindi ito magiging tanggap. Sapagkat kabilang sa kondisyon na ito, kailangan ay sa mga natatanging panahon. At nasabi natin, na binanggit ng ating mga ulama, hinggil sa oras ay mula sa Eidul Adha, ika-10 araw ng Dhul-Hijjah, tandaan natin, matapos ang Salatul Eid. Kailangan matapos muna ang Salatul Eid hanggang bago ang Maghrib ng huling araw ng mga Ayyamut Tashrik. Ika-11, ika-12, at ika-13 araw. Kaya't ito ay paalala sa ating lahat ng kambing, baka o kamilyo na inaalay na hindi pa tapos ang Salatul Eid ay hindi ito maituturing na udhiyah. Kaya dapat alam ng bawat isa sa atin, mga kapatid sa Islam, ang mga mahalagang kaalaman na ito upang hindi masayang ang ating paggastos, ang ating pag-alay alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din pang-anim, kailangan, sabi ng ating mga ulama,
na ang hayop na iaalay sa Allah subhanahu wa ta'ala ay halal at pagmamay-ari natin. Hindi nakaw o hindi sinangla sa atin. Kailangan ang hayop na yan ay sa atin mismo. Dahil yan ay gawaing pagsamba, yan ay gawaing kabutihan, at hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang gawaing kabutihan maliban na lamang na ito ay halal, malinis, at hindi galing sa haram o nakaw. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat wal dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Na kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang karagdagang pagpapaalala, binanggit din ng ating mga ulama ang dapat bigkasin ng isang Muslim kapag siya ay magkakatay na ng udhiya, hayop alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanyang pagkatay ay babanggitin niya ang salitang Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma hada minka walak. Nang ibig sabihin sa ngalan ng Allah, ang Allah ang pinakadakila, o Allah, ito ay mula sa iyo, nanggaling sa iyo, at ito ay para sa iyo. Subalit kung hindi naman kabisado ang kabuuang hadith, ang wajib sabi ng ating mga ulama ay ang makapagsabi ka ng Bismillah. At ito ay nakaharap sa kibla. At ang pinakamainam, sabi ng ating mga ulama, ang pinakamainam, ang mismong may-ari ang siyang kakatay ng kanyang udhiya. Siya man ay lalaki o babae. Subalit, kung siya ay hindi marunong sa pamamaraan ng pagkatay, ito rin ay paalala sa ating lahat na bilang mga Muslim, yamang ito ay kabilang sa mga mainam na gawaing pagsamba, ay marapat din para sa atin na aralin ang tamang pamamaraan ng pagkatay na itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mainam na ito ay nasasaksihan mismo ng tao na may-ari ng hayop na iyon. At kinakailangan din mga alipin ng Allah na sa ating pagkatay ng hayop, kailangan ng kutsilyo na ating gagamitin ay matalas. Hindi ito yari sa pinatulis na buto ng hayop o sa mga ngipin ng hayop. Bagkus ito ay maaaring gamitin ang mga bakal at tulad pa nito. Kailangan ito ay matulis. Kailangan nito ay hasain ng mabuti. Ganito tayo tinuruan ng Islam. Lahat ng kapamaraanan ay itinuro sa atin ng Islam. Maging ang pagkatay ng hayop. Kung tayo ay kakatay, tinuruan tayo ng Islam. Napadaliin natin ito. Hasain natin ng mabuti. Kailangan matalim ang kutsilyo na ating gagamitin. At kailangan hindi nakaharap ang iba pang hayop na buhay pa upang hindi sila matakot. Ang Islam ay nagtuturo ng ganito mga alipin ng Allah. Kaya ito ay katibayan ng Islam, maging sa mga hayop, itinuro ang pagiging maawain sa kanila. Tanging Islam lang ang reliyon na nagtuturo na ang mga hayop, bagamat sila ay hayop, ay meron din silang karapatan. At gayon din, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang karni na nakatay mula sa mga hayop na inalay, ito ay hahatiin sa tatlo. Unang bahagi, ito ay kakainin. Pangalawang bahagi, ipamimigay bilang sadaqah sa mga mahihirap. At pangatlong bahagi, ipamimigay sa kahit kanino bilang pagmamagandang loob sa kanila. Ibig sabihin, hindi dahil halimbawa tayo ay mayaman at binigyan tayo ng karne mula sa udhiya, ay tayo ay itinuturing na mahirap. Bagkus ito ay pagmamagandang loob lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At sinasabi rin ng ating mga ulama, hindi maaaring kainin ang karne ng mismong nag-alay. Hindi niya maaaring kainin lahat ang kabuuan ng karne na kanyang inalay. Subalit maaaring ipamigay ang lahat ng karne bilang sadakah o pagmamagandang loob sa mga tao. Gayon din ay maaari din itong ibigay sa mga kuffar bilang pagmamagandang loob at bilang da'wa na rin sa kanila. Ang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay ilan lamang sa mga mahalagang paalala na dapat malaman ng bawat isang Muslim, lalo na kapag siya ay nagniya na magkakatay o mag-aalay alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tandaan natin ang sinabi
ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, hindi nakararating kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang laman o ang dugo ng kanilang kinatay na hayop, kundi ang takwa mula sa inyo. Ito ang dumarating sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang tinitignan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating takwa, ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsunod natin sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga paalalang ito ay nagdulot sa atin ng kabutihan, at dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na pagkaruban pa tayo ng mga kaalaman na magdudulot sa atin ng kabutihan dito sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ipagkaloob niya sa atin ang lahat ng mga kabutihan na napapaloob dito sa ibabaw ng mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. Ala tusallu ala nabiyikum fa inna Allaha amarakum bidhalik haythu qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا جبار يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. أقم الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.